To add similar fractions, add the numerators, then copy the denominator. Ganon yung tamang Uy! Classmates, nandiyan pala kayo? Hindi naman kayo nagsasalita. Magandang araw, boys and girls. Ako si Kuya Robbie at your service. Math Warriors, simulan na natin ng positibo ang araw na ito dahil nandito na naman tayo kung saan sasamahan natin ng excitement at saya ang pag-aaral ng math. Welcome to Math Dali! Yeah! Okay, pasensya na. Dami kong iniisip ngayon eh. At ito pa ang isang level up, no? Every episode ay meron tayong isang lucky classmate na tutulungan sa kanyang math concern. And together, gagawin natin tong math dali para sa kanila. Handa na ba kayo? Okay, simulan na natin. Tara. Basahin natin tong sulat mula kay Enrich Buendia. Enrich says, "To our best, Kuya Robbie." Nux. Hi, Kuya Robbie. Ako nga pala si Enrich Buendia. Medyo nalilito po ako sa pag-a-add ng dissimilar fractions. Pwede niyo po ba akong tulungan para mas daling maintindihan ito? Love, Enrich Buendia. Maraming salamat. Ang dami nagpapadala ng sulat sa akin ngayon. Enrich, thank you so much para sa tiwalang binibigay mo sa akin. At don't worry, dahil tutulungan ka namin dito sa Math Dali. Susubukan natin gawing math dali ang pag-a-add ng dissimilar fractions. Kaya naman mga classmates, ihanda na ang inyong pencil or ballpen at inyong papel dahil magsisimula na tayo. Handa na ba kayo? Okay. Ito ang ating lesson for today. Addition of dissimilar fraction. Oops! Preno muna tayo. Bago tayo mapunta kung paano nga ba mag-add ng dissimilar fractions, ano nga muna ulit ang similar fractions? Ito mga classmates, similar fractions. Ano nga ulit yun? Pagmasdan nyo mabuti muna. Ano ang napapansin nyo sa ating fractions? Tignan nyo yung taas at saka yung baba. Tama. Magkaparehas ang ating denominators. Yung nasa baba. Ito ang halimbawa ng similar fractions. Mag-review muna tayo ng sandali. Paano nga ba mag-add ng similar fractions? Para mas madali, gumamit tayo ng blocks para mas maintindihan natin ng malinaw. Let's try itong mga nakikita natin. 1/5 plus 2/5. Di ba? Meron tayong magkasing laki ng rectangle na divided into 5 equal parts. Pagkatapos, ang isang part nito ay shaded to show 1/5 at ang isa naman, 2 parts ang shaded to show 2/5. Now, let's add. To add similar fractions, we just simply combine or add the numerators. Tingnan mo mabuti. 2 plus 1 equals 3. And then, madaling-madali, copy the denominator. So, ang sagot natin ay 3/5 or 3/5. Aba naman! Di ba? Ang gagaling ng mga classmates natin. Mukhang natatandaan na natin lahat. Paano kung ganito ang mangyayari? Tingnan niyo ang halimbawa natin. 1/3 plus 1/2. Kuya Robbie, kanina ang dali-dali. I-add lang natin yung numerator. Tapos, copy the denominator. Ngayon, magkaiba na yung denominators natin. Classmate, makinig mabuti. Ito ang halimbawa ng dissimilar fractions. I-define muna natin kung ano ang dissimilar fractions, no? Bago tayo mag-solve dito. Ang dissimilar fractions ay ang mga fraction na hindi magkaparehas ang denominators. Dissimilar. Okay? Hindi magkapareho. Kuya Robbie, paano natin susolve to? Ano mangyayari? Okay, para mas madali, i-drawing na natin yung blocks ulit, no? Para mas madaling maintindihan natin. Okay?
Gamit ang magkasing habang blocks, hahatiin natin to base sa kanilang denominators. To show 1/3, hahatiin natin ang figure na ito into 3 equal parts. And mag-shade tayo ng 1 part nito. To show 1/2, hahatiin naman natin ang figure into 2 equal parts. And we shade, tama, 1 part of it. At dahil hindi pa magkapareho ang sizes, hindi pa natin itong pwedeng i-add yung mga blocks natin. Ano ba dapat gawin natin? To make them similar, hatiin natin ulit yung figure na ito sa tigda-dalawa. Gaya nito. Divided into 2 dahil 2 ang denominator ng pangalawang fraction. Ito namang pangalawang fraction ay hahatiin natin muli into 3. Nakuha niyo na. Dahil 3 ang denominator nung unang fraction. Mukhang magkapareho na silang dalawa. Yan, di ba? Ang bawat figure ay may 6 equal parts na. So we can rename 1/3 as 2/6 and 1/2 as 3/6. Pareho na sila. Ngayon, dahil similar fractions na, pwede na nating i-add ang mga numerators. Ganito na ngayon ang magiging itsura ng shaded parts. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ang ating numerator. And then, we copy the denominator na 6. Kaya nga ang 1/3 plus 1/2 is equal to 5/6. Nakuha niyo ba lahat? Ang galing talaga, no? Subok pa tayo. Kayang-kaya natin to. Alright, ihanda na ulit ang papel at saka ang ballpen or pencil at isulat natin to. Ano naman ang 2/3 plus 1/4? Kayang-kaya na yan, mga classmates. To add dissimilar fractions, we have to make them, similar first. Okay, imagine natin or tingnan natin itong numbers na to at gawin natin mga blocks. Hahatiin natin ang unang number block into 4 dahil ang denominator ng second fraction natin ay 4. Habang sa ikalawang figure naman, hahatiin natin to into thirds dahil ang denominator ng unang fraction ay 3. Okay, kita natin. Nagawa na natin yung mga blocks na yan. Ayan, kita. Ang bawat figure ay may 12 equal parts na. So we can rename 2/3 as 8/12 and 1/4 as 3/12 or 8/12 and 3/12. Now, let's add the fraction since similar na sila. Madaling-madali ito. Add na muna natin yung numerators. 8 plus 3 is 11. And then since similar fractions lang sila, copy the denominator, which is 12. Very good. Kaya nga, ang 2/3 plus 1/4 is equal to 11/12. Parehas pa tayo ng sagot? Napakahusay talaga ng ating classmate. Mathusay! Ganyan mag-add ng dissimilar fractions. Mas nabivisualize kasi natin ang fractions gamit ang drawings o figures. Mas madaling i-add or i-solve, di ba? Pero meron pang isang paraan sa pag-a-add ng dissimilar fractions. Handa na ba kayo malaman ang malupit na sikretong ito? Okay. Sa ating second method, meron tayong 4 steps. Una, we find the LCD. LCD, hindi ito yung screen na nakita natin. Ang ibig sabihin ng LCD ay ito, ang least common denominator. Okay? Pangalawa, we rename. Pangatlo, we add the numerators. At pang-apat, i-simplify natin. 4 steps. Mukhang marami, Kuya Robby. Pero, kayang-kaya. Madali lang to. Subok tayo. Unahin muna natin itong 1/3 plus 1/2.
Okay? Tulad ng ginawa natin kanina, let's do first step muna. Let's find the LCD or the least common denominator. Ilista natin ng counting multiples ng 3 at 2. Let's start with 3. Okay? Let's go. 3, 6, 9, 12, 15, and so forth. Okay na yan. Sa 2 naman, okay. Sa 2, 2, 4, 6, 8, 10. Okay? Base sa mga numbers, tingnan nyo nga mabuti. Ano ba ang least common multiple ng 2 at 3? Iyon ay 6. We'll have 6 as our new denominator. Okay? Yan yung least common denominator nila. Nagigets na natin, no? Step 2 naman tayo. Rename. Rename meaning hahanapin natin equivalent fractions ng 1/3 at 1/2 na kung saan ang denominator ay 6. Unahin natin alamin ang 1/3. Ano ang imumultiply natin sa 3 to get 6? 3 para maging 6? Ididoblehin natin 2. Correct. So, ang 1/3 ay equivalent to 6. Gets? Gets na gets. Punta naman tayo sa 1/2. Ano ang kailangan natin i-multiply sa 2 para makuha ang 6? 2, 2, 4, 6. 3. Diba? Correct. So, kung 1/2 yun, i-multiply natin yung 1 sa 3. 1 times 3 is 3. So, Kuya Robby, ang 1/2 pala ay pareho sa 3/6. Ang galing ninyo, ha? Now we have new set of similar fractions. Pwedeng-pwede na tayo dumiretso sa ating step 3. Ang simple, add na natin ang ating numerators. Madaling-madali. 2, 6 plus 3, 6. 2 plus 3 is 5. Next, i-copy lang natin ang ating denominator, which is 6. Ang sum nito ay 5, 6. And this is the final and simplified answer. 5/6. Simplified na yan. Kaya naman, ang 1/3 plus 1/2 is equal to 5/6 or 5/6. May napansin ba kayo sa sagot natin? Correct. Parehas lang ang nakuha nating sagot gamit ang number blocks. Magic, di ba? Oh. Kanina, sikreto siya. Ngayon, hindi na. Dahil alam na natin yan. Nako. Magaling na magaling talaga kayo. Subukan naman natin ang ikalawang example. 2/3 plus 1/4. Anong step 1 natin? Find the LCD. Anong ibig sabihin ng LCD? Least common denominator. Okay. Kunin muna natin yung first 5 counting multiples ng 3 at 4. Okay? Let's start with 3. 3, 6, 9, 12, 15. Okay? Sa 4 naman, 4, 8, 12, 16, 20. Basta sa mga numbers, kita natin ano yung pareho sa kanila? 12. Kaya naman, ang least common multiple nila, 12, gagawin natin siyang least common denominator, 12. We'll have 12 as our denominator. Step 2, rename. Hanapin natin ang equivalent fractions ng 2/3 at 1/4 gamit ang LCD na 12. Unahin muna natin ang 2/3. Ano nga ba ang imumultiply natin sa 3 to get 12? Para mas madali, i-divide na lang natin, no? 12 divided by 3 is 4. 4 is correct. Ngayon, mapunta tayo sa numerator niya. 2 times 4 is 8. We'll have 8 12s. Mapunta naman tayo sa 1/4. Okay? Ano ang imumultiply natin sa 4 to get 12? Correct. Di ba? 3. 1 times 3 naman is equal to 3. Pareho na ang ating denominators. We have a new set
of similar fractions. Step 3, yung pinaka-favorite natin. We just add the numerators. 8 12s plus 3 12s. 8 plus 3 is equal to 11. And now we copy the denominator, which is 12, and let's check kung simplified na siya. 11 over 12 or 11 12s is already simplified dahil wala ng common factor ang 11 and 12 maliban sa 1, di ba? So, 2/3 plus 1/4 is 11 12s. At parehas din yung sagot na nakuha natin kanina. Ano? Next stop, di ba? Sana kayo rin. Okay, may bago tayong skill na na-unlock dito. Kaya naman mga classmates, nasa sa inyo na kung ano ang solusyon na gusto nyong gawin or method, di ba? Kung saan kayo mas nadadalian, either sa LCD or sa blocks. Nakuha na ba ng lahat? Okay, I'm sure handang-handa na kayong dumiretso sa ating Math Dali quiz. Pero bago tayo dumako doon, mag-review muna tayo ng sandali. Okay? Okay. In adding dissimilar fractions, we can use two methods. Una, yung paggamit ng number blocks. At ang ikalawa ay yung paghanap ng LCD or least common denominator. Tandaan din yung 4 na steps kasi yun yung mga paraan para makuha natin yung sagot natin. Okay? Yung 4 na steps. Kung yung pangalawang solution ang gagamitin natin. Una, find the LCD. Pangalawa, we rename. Pangatlo, we add. And lastly, we simplify. At classmate, ito, huling paalala, one last reminder. Kapag mag-a-add ng dissimilar fractions, make them similar first. O dapat magkapareho muna yung baba. Anong tawag doon? Denominators. Bago natin i-add. Nakuha niyo ba yon? Kung nakuha nyo na yon, sana makuha nyo ang sagot sa mga tatanong ko. Game na ba kayo? Taas ang kamay kung handa na kayo sa ating quiz time. Ano mga classmates natin? Handang-handa na. Sabi nila, yes! Okay. Sa bawat tanong, meron lamang kayong 20 seconds to answer. At sa dulo ng ating quiz, sabihin nyo sa akin kung ano yung score na nakuha nyo. Ha? Okay? Mag-comment na kayo sa video na to. Game? Game na! Be ready dahil magsisimula tayo. Ito ang ating Math Dali quiz time. Question number 1. Madaling-madali ito. What is 2/3 plus 1/5? Is it A, 11 over 15, B, 12 over 15, C, 13 over 15, or D, 14 over 15? Okay, ihanda na natin ang ating mga papel at ballpen. 20 seconds starts now. Ito, classmates. Dinilaan na natin yung multiple choice para sa inyo. Alam niyo bakit? Dahil alam na natin agad kung ano ang LCD, which is 15. Alam na lang natin kung paano isagot to. Okay, 2/3, 1/5. Time is up. Ang tamang sagot ay letter C, 13/15. 13/15 or 13 over 15. Okay, try muna nating i-drawing ang fractions to find our sum. 2/3 plus 1/5. Ayan na, di ba? Kita-kita natin. Kailangan nating hatiin o i-divide yung blocks to have the same number of parts o para maging similar sila. Sa unang figure, we divide each part by 5. Meron na tayong 15 blocks. Sa pangalawang figure naman, paano tayo magkakaroon ng 15 blocks? Tama. We divide each part by 3. Ngayon naman, for our numerator, ilan ang shaded parts? 10 plus 3 is 13. 13 ang ating numerator. And then, we copy our denominator. Kaya naman ang final answer natin ay 13/15 or 13 over 15. Okay? Ang ginawa nating method, mga classmate, ay yung
drawing natin yung mga blocks. Pero pwede rin yung pangalawa, yung LCD. Okay? Parehas pa tayo nakuha ang sagot. Ang galing-galing nyo naman. Sa mga nagkamali, huwag kayong maglala. Marami pang chances. Let's proceed to question number 2. Kaya. Analyze muna natin. Find the sum of 2/4 and 3/6. Sum ng 2/4 at 3/6. Is it A, 4/12, B, 5/12, C, 7/12, or D, medyo kakaiba to 1. 20 seconds. Go. 2/4 and 3/6. Ano kaya ang sagot dito? 12 ba siya? Yung denominator? Bakit may 1, Kuya Robby? Mangyari? Malapit na natin malaman ang sagot because time is up. Ang tamang kasagutan ay letter D, 1. Paano natin nakuha yun? Okay, kung kanina, blocks yung ginamit natin for this question, ibahin natin ng konti. Let's try to use method 2 o gamit yung 4 na steps natin. Okay, tingnan natin. 2/4 plus 3/6. Una, kunin natin ang LCD ng 4 at 6. First 5 muna. Let's start with 4, 8, 12, 16, and 20. Sa 6 naman, 6, 12, 18, 24, 30. Base sa mga numbers, ang LCD, yung pareho nila, ay 12. At ito ang ating new denominator. Kaya naman, i-rename natin to. Para mahanap ang equivalent fractions na may denominator na 12, muna natin ang 2/4. Ano nga ba ang multiply natin sa 4 to get 12? Ang technique natin, i-divide natin. 12 divided by 4 is 3. Kaya naman, 3 ang sagot natin at yun ang multiply natin sa numerator. 2 times 3 is equal to 6. So when we rename, ang equivalent fraction ng 2/4 ay 6/12. Okay? Mapunta naman tayo sa 3/6. Ano ang kailangan natin i-multiply sa 6 to get 12? Correct. 2. 3 times 2 is equal to 6. At kitang-kita natin, ayan, similar fractions na sila. 6/12 plus 6/12, we just add the numbers. 6 plus 6 is equal to 12, and we just copy the denominator. We have 12/12s. Oh, pero Robby, wala namang 12/12 sa ating multiple choice eh. Hindi pa tayo tapos. Dahil kailangan natin i-simplify ang ating kasagutan. 12/12, ang simplified version niya ay 1. Kaya ang tamang sagot ay 1. Oh, sino nakawa ng tamang sagot? Ay, galing. I love this. Okay? Sa mga nakakuha ng sagot, at tamang sagot natin, good job. Sa mga medyo nahirapan ng konti, huwag kayong mag-alala. Dahil marami pa tayong chances. Okay? Napunta tayo sa question number 3. Ito, classmate, kailangan i-analyze natin mabuti ito. Find the sum of 2/7 and 1/2. 2/7 or 1/2. Ang ating choices are 9/14, B, 10/14, C, 11/14, or D, 12/14. A, B, C, or D, 20 seconds. Go. Find the sum of 2/7 or 1/2. And 1/2 pala. 2/7 and 1/2. Ano kaya ang tamang sagot, Kuya Robby? Madaling-madali na. Classmates, tignan nyo yung LCD natin, denominators natin, pareho. Time is up. Ang tamang sagot ay, sige nga, isigaw nyo. Letter C, 11/14. Paano nakuha yung 11/14, Kuya Robby? Subukan natin, sabay-sabay tayo. 2/7 plus 1/2.
Ang LCD ng 7 at 2, nakita naman natin ay 14. At i-rename na natin yung 2 sevens muna na may denominator na 14. Ang sagot ay 4/14. Let's rename 1/2. Ano naman ang equivalent fraction nito na may denominator na 14? 1/2. Kalahati ng 14 ay 7. Correct. It's 7/14. At dahil similar fractions na sila, ang dali na lang natin i-add yan. 4/14 plus 7/14. 4 plus 7 is equal to 11, and we copy the denominator, which is 14. So 2 sevenths plus 1/2 is 11/14. Kailangan pa ba natin i-simplify? No need na. Dahil simplified na ang ating kasagutan. Di ba? Diretso na tayo agad sa ating susunod na question. Bago yan, nakuha nyo ba yung ating step by step? Nakuha nyo ba yung tamang sagot? Good job. Kung hindi pa, baka itong next question makakayanan natin. Okay? Question number 4. Madaling-madali lang ito mga classmates. True or false? 1/3 plus 3/5 is equal to 14/15 or 14/15. 1/3 plus 3/5 is equal to 14/15. 20 seconds, go. Tama ba? Tingnan muna natin ang ating denominator. Okay? Yung final answer natin. 15 nga ba ang LCD niya? Kung oo, di madaling na natin ma-solve to. Diba? Time is up. Kung ang sagot nyo ay true, kayo ay may 1 point na naman. Ang galing naman ng ating mga classmates. Tamang sagot natin ay true. Alam nyo ba na may isa pang way to add dissimilar fractions? Okay. Tatawagin natin tong butterfly technique. Okay? Sige nga, sabay-sabay tayo butterfly. Kapag na-master na natin yung dalawang methods, pwede na rin gawin o gamitin itong technique to double-check yung answers natin. Paano nga bang gawin yung butterfly technique? Gagamit tayo ng cross multiplication. Mukha siyang butterfly pag ginawa natin yan. Una, i-multiply ang denominator ng pangalawang fraction at ang numerator ng unang fraction. Again, ulitin ko i-multiply yung denominator ng pangalawang fraction at ang numerator ng unang fraction. Tingnan natin dito. So 5 times 1 is 5. Pangalawa, i-multiply na naman natin yung denominator ng unang fraction at ang numerator ng second fraction. 3 times 3 is 9. Diba? Mukha siyang butterfly. To find the numerator, i-add natin ang products na 5 and 9. 5 plus 9 equals 14. Now, yung denominators naman, i-multiply lang natin yung mga ito. 3 times 5 is 15. Bagong technique. Kaya naman ang sagot natin ay 1/3 plus 3/5 ay 14/15. Diba? Ang sagot doon sa ating equation na 1/3 plus 3/5 ay 14/15. At gamit yung ibang dalawang methods, parehas pa rin naman po nating sagot. Magagamit lang natin ang butterfly method kapag na-master na natin yung dalawang methods na yon. Okay? Parehas ba tayo na nakuha ang sagot? Good job mga classmates. Okay. Para maging kompleto ang ating quiz time, dumiretso na tayo sa ating last question. This is question number 5. Try naman natin itong word problem. Okay? Ang ating word problem ay ganito. The San Diego family visited 2 places during their quick vacation in Baguio City. They stayed 1/4 of an hour at Burnham Park and 3/5 of an hour at Camp John Hay. How long did they stay in the 2 places? Baguio, Burnham Park, Camp John Hay. Ay, ako, tara bumalik dyan.
Ang ating mga choices are A, 15/20, B, 16/20, C, 17/20, or D, 18/20. Ano nga ba ang tamang sagot? Meron tayong 1/4 tsaka 3/5. Analyze natin mabuti. 20 seconds. Go. Camp John A. Sarap dyan ang strawberry. Tsaka strawberry taho. Peanut brittle. Tsaka mga jams. Meron pang ube. Ay, naku, ang sarap bumalik. Pero balikan muna natin ang tamang sagot dito. Okay. Na-analyze nyo bang mabuti yung ating question, mga classmate? Okay. Ang tamang sagot ay letter C, 17/20. Para sa question na to, why don't we use the butterfly technique? 5 times 1 is 5. 4 times 3 is 12. And then, let's add 5 plus 12, which is 17. Yun ang ating numerator. To find the denominator, multiply lang natin ang ating denominators. 4 times 5 is 20. Ang final answer natin ay 17/20 or 17/20. Galing talaga, no? Siyang butterfly. Kung i-check natin ang ating solution sa first and second method natin, ito ang magiging solution natin. Parehas na parehas lang, di ba? Okay. Ano nga bang nakuha niyong score? Isigaman yung lahat? May naka-perfect. May naka 4/5. May mga naka 3, 2, 1. May hindi nakakuha tayong sagot, pero it's okay. Dahil ang importante, nag-try tayong lahat. Good job pa rin. Bigyan niyo po ang sarili niyo ng isang masigabong palakpakan. Galing na mga classmates natin. Tandaan niyo, kapag nagkamali ka man, it's really okay. Ang importante, sinubukan mo pa rin. At ang importante lalo, susubukan natin ulit. Good job sa ating mga classmates. Taas nga kamay, who loves our topic for today? Marami sa ating mga classmates. Ako, ito yung isa sa mga favorite ko talaga. Madali lang ang addition of the similar fractions. Next time, kung nag-addition tayo, subtraction naman kaya. O kaya, multiplication. O kaya, division of dissimilar fractions. For sure, magugustuhan natin to. At kapag nakuha natin, may na-unlock na naman tayong panibagong skill na magagamit natin every single day. Okay? Gusto ko lang kausapin yung isang classmate natin na nagpadala ng sulat kanina. Enrich, sana nakikinig ka at nanonood ka sa atin ngayon. Maraming salamat sa pagpapadala ng sulat at sana nakatulong ang episode or lesson natin for today para mas naging madali ang pag-solve or pag-add mo ng ating similar at dissimilar fractions. Mga classmates, may mga topics ba kayo sa math na medyo challenging sa inyo na gusto nyong mapag-usapan natin dito sa Mathdali Online? Pwede nyo i-share sa amin yan. Ang gagawin nyo lang, madali lang. Tulad ni Enrich, mag-message lang kayo sa ating Facebook page na Knowledge Channel at i-send ang inyong video na nais nyong pag-aralan para masagot at matulungan din namin kayo. Ganun lang kadali. Dahil dito, isang barkada tayo. Sama-sama nating gagawing madali ang math. That is all for today and I hope nag-enjoy kayo sa pag-aaral natin. O paano? Ako si Kuya Robby na nagsasabing, isip plus tiyaga equals math dali. I'll see you guys next time. Bye! Isip plus tiyaga equals math dali.